Tila wala nang ang kawala ngayon sina VP Sara Duterte at Senate President Chis Escudero. Ito nga ay matapos mag-viral ang ilang larawan na magpapatunay na talagang nagkaroon ng anak ang dalawa. Ayon sa balita, kuha umano ang photos sa naganap na binyag di umano ng kanilang anak. Ayon naman sa netizens, kung ano man nga daw ang nakaraan ni na VP Duterte at Escudero ay wag nang balikan dahil wala naman daw iyon kinalaman sa paghahain nila ng impeachment laban kay VP. Narito panoorin ang video sa update sa pagpapatalsa kay VP Sara. Kayo po, sir, with this proposal nga for constitutional convention, ano po ba yung nakikita nyong magandang maging hakbang para maisaayos tong particular word na talagang pinagtatalunan po ngayon patungkol nga sa issue ng impeachment? Alam nyo, sa mga proseso ng hudikatura, no, kadalasan may mga specific na period, no, na sinasabi. Magpa-file ka ng kaso, you have to answer within 7 days, 10 days of the filing. Normally nakalagay kung ilang araw, no? Yung forthwith kasi walang araw 'yun eh, no? So, dapat siguro sa mga provisions ng ating saligang batas relative to impeachment, sa mga darating na panahon, ilagay na natin yung mga period, parang katulad ng kahit anumang proseso sa husgado, di ba? Lagyan natin ng araw. O, pagka nag-file yung Congress dito, kailangan within 7 days, umpisa na yung hearings. Ganon. Kasi pag malinaw na 7 araw, 7 araw yun. Yun, mahirap na sigurong i-forthwith yun. Di ba? Pero ang problema kasi, maraming mga salita sa ating saligang batas, hindi sinasabi talaga kung ano ang specific na ibig nilang sabihin. So, yan, halimbawa, yan, sa impeachment talaga, ang magiging panukala namin dyan, ilagay yung period. Talagang ilang araw, ilang oras, ilang linggo, talagang malinaw para wala nang pag-uusapan na kung kailan ba talaga yan. Di ba? Opo. And last na lang po from my end, DS Puno. Kung matutuloy itong itinutulak nating Constitutional Convention, sa inyong palagay, paano mas isusulong yung accountability sa government at paano mas mapupursue yung mga katulad ng impeachment or other measures para talagang magkaroon ng accountability sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga ahensya ng pamahalaan? Alam mo, accountability is a moving thing. Di ba? Accountable tayo dapat araw-araw. Hindi lang sa mga kung anong panahon. So, maraming mga proseso dapat ipasok dyan to ensure accountability. Yung impeachment ay isa lang yan. Ang impeachment kasi inalagay yan sa mga taong, mga constitutional officers, no, na hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin. Di ba? So, constitutional officers, for example, hindi mo pwedeng alisin sa gitna ng kanilang mga termino bago matapos yung kanilang nakalaad na termino. Kaya nagkakaroon tayo ng impeachment. Meron din tayong proseso sa accountability na pupunta sa ombudsman na kahit anong oras pwede kaming mga public officials demandahin ng kung ano-anong kaso, dalhin sa ombudsman, nasuspindi rin sila doon. So accountability is all over the Constitution. It is all over our laws. I think that accountability is best served by people who demand it. No? Kasi kahit na may posibilidad na magkaso ka sa taong gumagawa ng hindi tama, kung hindi ka magkaso, hindi accountable yon. Kahit nandiyan yung proseso na will allow you or enable you to demand and expect accountability, kung hindi mo naman itulak yung proseso, wala rin mangyayari. So, nasa ating mamamayan din yan na dapat gising sila, makikita nila yung nangyayari sa kanilang mga paligid at lalong-lalo na sa kanilang mga pamahalaan. Kasi accountability has many levers, no, that you can pull. And sa tingin ko, kung gising ang tao, accountability is going to be really safeguarded, no? Sir, sorry, last follow-up na lang po. Ang pinanggagalingan po ay kasi 'di ba with the recent Supreme Court ruling, may mga nagsasabi na parang mas mahirap nang mapanagot yung ating mga opisyal. So sa inyong palagay po ba, kung maiko-correct
yung mga nababanggit nga po nating malabong parte ng Constitution, mapapadali na ulit or mas magiging malinaw, mas mabilis yung proseso ng pagpapanagot sa ating mga opisyal na nagkakasala or nagkakasala sa batas? Yung accountability issue, wala naman issue dyan sa ombudsman, halimbawa no? Wala kang naririnig na nakakalusot doon. Siyempre, unless nagkandaloko-loko yung investigasyon, di ba? Pero ang ating impeachment kasi dahil nga sa malabo yung pagpapabigkas ng salita ng ating saligang batas, talagang hindi mo alam kailan ang deadline nito. So gulong lang ng gulong ang proseso. Tanong dito, tanong dyan, palit dito, palit dyan. Kaya nagkakaroon ng pakiramdam na, teka muna, parang hindi na yata nagkaka-accountability dito. Puro prosesong pinag-uusapan. Diba? Nagtatalo tayo, hindi sa kung anong kasalanan o hindi kasalanan, kung hindi kung ano yung paraan at hindi paraan. No? Which hindi naman yan ang intention dapat. At tingin ko hindi yan ang talagang binalak ng ating mga gumawa ng saligang batas. So ayusin natin yan para mawala na lahat itong mga alinlangan na ganito. Thank you. Thank you, Mela. Next, we have Tina Panganiban Perez from GMA 7. Good morning po, sir. Andito po ako. Sa likod. Yes, sir. Sir, the public has always been suspicious of all attempts to amend the Constitution. Paano niyo po makukumbinsi yung public and even your counterparts in the Senate na kailangan na po ito ngayon? Alam mo, yung suspicion na sinasabi natin, sa tingin ko, iilan lang yan eh. Yung suspicion ng isa na i-abolish yung Senate. Yung isang suspicion na babaguhin ng term of office para maka-perpetuate in office yung mga tao. Diba? Ganun lang yan eh. Wala naman sigurong suspicion na gagalawin yung economic provisions. Wala naman sigurong suspicion na aayusin mo yung territorial provisions. Doon wala tayong problema doon. Doon lang tanang kakaproblema. Ngayon, kayo ba, meron ba kayong problema kung magka-change in term of office? Siguro wala naman kasi hindi naman kayo mga opisyal, di ba? Wala naman kayong term of office. Kayo, ang term of office nyo nandun sa mga stasyon ninyo. Ang nagkakaalinlangan na ganyan, yung mga nasa pwesto, di ba? So, kumbaga, para sa akin, may pagka-self-serving, Pero ganun pa man, that's a reality, katotohanan yan, dapat natin harapin yan. Ako, personal, hindi naman ako nag-iisip na dapat gawin natin unicameral. Kasi nandito ako sa bicameral legislature eh. Diba? Sa tingin ko, okay ito. Ngayon, kung yan ang magiging decision ng ating CONCON later on, tatanggapin ko. Pero hindi ako naghahabol ng kung ano-ano. Kaya hindi ako natatakot. Alam niyo, yung mga term of office, alam mo, siguro, hindi naman tayo tatanda hanggang 100 kagaya ni Senator Enrile. So, hindi naman ako nag-iisip na para palawakin yung term of office. Pero ganun pa man, dapat tanggapin natin mga alinlangan yan ng mga tao na kailangan natin pumabor dito sa desisyon natin para sa CONCON. Ang sa akin ganito, pumapasok kami dito, dala namin ang panukala para sa Constitutional Convention. Wala kaming iniisip na specific na amyenda na gustong gawin. Ang proseso na gagamitin natin is, sa tingin ko, dapat katanggap-tanggap sa lahat. Alam niyo yung CONCON, dalawang steps yan eh. Unang-una, kailangan magkaroon ng joint resolution calling for a constitutional convention. Yung joint resolution na yan, kailangan yan is 2/3 vote. So, 2/3 vote dito sa House of Representatives at 2/3 vote sa Senado. Hindi ipagsasama yan, separate voting. Pag natapos na yan, magkakaroon tayo ng batas. Magkakaroon ng bill implementing law para sa Constitutional Convention. Anong ilalagay doon? Ilalagay doon kung ilan ang miyembro ng Constitutional Convention, saan sila kukunin, mga distrito ba yan, mga appointed ba yan, ganon. Ano yung mga magiging order of business ng Constitutional Convention? Di ba ilalagay mo ngayon doon? Sino ang gagawa ng order of business? Paano i-desisyonan lahat ito mga to? Rules of the House, in other words. Gagawa rin nun. So maraming pamamaraan sa tingin ko pagdating natin dun sa paglaad ng batas sa pagtatag ng Constitutional Convention na maaring lagyan ng safeguard para hindi magnervyos yung mga senador na ma-abolish sila
or mag-nervyos yung gusto magpresidente na magpe-perpetuate in office yung mga ibang nandiyan na sa pwesto. Para mawala na yon, kasi sila naman siguro gusto lang naman nila matuloy yung kanilang pagsaserbisyo at paglingkod sa ating mga kababayan, which is okay naman yon. That's a fair motivation to have. Pero kami dito na naglalapit nitong Constitutional Convention, ang iniisip ko, basta ang sa amin, dapat magkaroon ng Constitutional Convention. Ang gusto lang namin ayusin dito, yung mga vagueness, ambiguities, at yung mga hinakalimutan na banggitin dito sa ating saligang batas. Yung mga bagay na pagpapapalit ng form of government, etc., wala kaming planong ganyan at wala kami iniisip na ganyan. I'm sure maraming magkakaisip ng ganyan. Pero kung gusto ng Senado or kung sino man opisyal dito sa House, kahit saan, na limitahin nila yung mga pag-uusapan ng Constitutional Convention, siguro pwedeng pag-isipan yan. Para makagawa tayo ng isang batas, implementing law, pag na-call na yung Constitutional Convention, na makakasiguro ang lahat na yung convention na yan hindi tatalakayin yung mga hindi dapat. Yung mga ayaw ng ating mamamayan na kanilang pag-usapan. So, paano yan? Hindi pa natin alam kasi siyempre dadaan pa yan sa maraming pag-uusap. Pero sa tingin ko may paraan kung paano natin gagawin yan. Doon tayo pupunta. Matapos natin makumbinsi lahat na magpatawag tayo ng Constitutional Convention. Di ba? Kung paano at anong gagawin pagkatapos nun, tsaka na lang natin pag-usapan. Ngayon, kung doon sa batas hindi nagkasundo kahit sino, hindi matutuloy yung Constitutional Convention. So para sa akin, unahin natin ito, gumawa muna tayo ng joint resolution to call for a Constitutional Convention, mag-agree sana yung Senado, doon na lang tayo magtalo sa mga proseso na gagamitin pag natuloy na yung Constitutional Convention. Sir, aside from yung issue sa forthwith, may iba pa po bang ambiguous provisions pertaining to the impeachment in the Constitution? Impeachment? Well, I'm sure kung buting tingin mo ng gusto yan, marami kang makikita. Nabanggit lang natin ng forthwith kasi nandyan lahat ng kontrobersya ngayon. Everything has to do with forthwith. Of course, may bago na naman na linabas si Justice Ascuna, yung eureka moment niya, na once instead of one. Isipin niyo, sa ligang batas natin ito, ang ating issue ngayon. Ano ba talaga ibig sabihin ng forthwith? You know? Nasa diksyonaryo, teka, may mali yata ang diksyonaryo. So, ngayon, mag-a-adjust pa yung diksyonaryo ngayon, maglalagay sila ng bagong definition ng forthwith. Tapos, one versus once. Ang putya yan, dadali natin sa Supreme Court. Ano ba talaga ibig sabihin? One or once? Siguro naman dapat mas mga kahulugan na mauusapan ang dadali natin doon. Hindi ba? Nakakalungkot naman na ganyan yung mga klaseng mga kontrobersyang dinadala sa ating kataas-taasang hukuman. Di ba? Sana naman yung mas may kasaysayan naman na, na maganda, yung medyo mabigat na mga usapin na kailangan mag-aral. Ito, wala parang walang sagot pati Di ba? Ano ba ibig sabihin ng forthwith? Lahat tayo, meron tayong opinion dyan. Di ba? Pero sino makakadesisyon? Ano ba talaga ibig sabihin yan? Wala So, ang gagawin natin, tanggalin na lang yan. Lagay na lang natin 7 days, 5 days, 2 weeks, kung ano man yan. Para alam natin kung ano talaga ang intensyon ng impeachment sa saligang batas. Hindi ba? Opo, sir. Another topic po. Meron pong statement ngayon si Vice President Duterte. Ang sabi po niya, ilabas din siguro nila yung travels ng mga members ng House of Representatives bago sila magtuturo ng mga tao na constant travel. As Deputy Speaker po, how will you reply to that statement? Agree ako. Lahat tayo. Maglabasan tayo ng travel. May dalawang klaseng travel, official travel at personal travel. Yung personal travel, hindi binabayaran ng gobyerno. Official travel, binabayaran ng gobyerno. Personal travel, nandyan sa leave mo. Diba? Sa personal na oras mo. Kasi siyempre, lahat tayo, may katungkulan tayong may oras na nandyan sa opisina. May official, may personal travel. Labas natin. Official travel, labas. Kung gusto nila, pati personal. Ako, payag ako. Pero, wala naman sigurong natatakot yan. Dito sa Congress. Dito naman lahat, nakikita nyo. So, kung meron man nagbabiyahe, yun, sasabihin ko lang, sige, labas natin lahat.
Official travel, labas natin lahat. O, tapos ihambing natin yon sa actual travel. Kasi kung yung ito official travel, ito lang, ang personal travel mo, ganun kalaki, ginawa mo ba yan on your own time or yung sa oras na binabayaran ka na sweldo? Diba? Gawan lang natin ng forma, papirmahin natin at ako, mauna ako, magpapile ako. Sir, sorry. What do you mean by magfa-file po kayo? Ng Nung report. travels nyo? Hindi, labasan kami ng dokumento kung sino anong travel namin. Opo, sir. Oo, payag ako. Okay, sir. Sir, last na po. Ito, ibang topic na naman po ulit. I know that you weren't part of the 19th Congress, but kina-question po kasi ni Senator Lacson kung bakit pinayagan po ng Senate and ng House yung realignment ng 74 billion pesos na PhilHealth subsidy in the 2025 GAA. Ang sabi po ni Senator, that is illegal kasi yung GAA in effect amended a special law which was the syntax law. As Deputy Speaker po, ano po kaya yung gagawin ng House leadership ngayon para mabantayan yung mga ganitong realignments po? Okay, I agree 100% with Senator Lacson sa sinabi niya. Talagang mali yung nangyaring yun. Ang akin lang talaga, siguro dahil dito, nandiyan na tayo sa budget season din, kahit na 2025 budget yan, kami sa partido namin, nagkasundo kami na hindi namin uumpisahan ang pagsuri ng 26 budget hanggat hindi namin naliliwanagan, hindi kami naliliwanagan sa lahat ng misteryong nangyari sa 2025 budget. Ito ang hindi naaalala ng tao. Ang House gumawa ng panukalang budget. Okay? Nag-approve ang House of Representatives ng budget. Ngayon, sa budget na yon, kung titignan ninyo, nandyan lang naman, public document, pwede niyong kunin sa Secretariat, hindi nawala yung PhilHealth budget. Intact sa version ng House. Hindi nabawasan yung Department of Education budget. Intact. In fact, mataas. Ang nabawasan dito sa House, yung Public Works budget. Okay? Tignan niyo yan. Yan ang pinadala sa Senado. Ngayon, ang finally lumabas, natanggal yung PhilHealth Trust Fund, nabawasan yung Department of Education, nadagdagan ang Public Works budget. Ngayon, gusto namin malaman, sinong nagpalit nun? Paano nangyari yun? Sino talaga ang nagtanggal? Paano natanggal yung PhilHealth budget? Kasi alam ko, hindi dito sa House of Representatives yun. Dahil ang pinadala namin sa kanila, buo pa yun. Sino yung bumawas sa Department of Education budget, sa DepEd? Kasi pag alis dito sa House nun, kompleto pa yon, mataas pa yon. Kami yung nagbawas ng DPWH budget, sino ang nagdagdag ngayon yan? Alam ko, hindi nadagdag yan dito dahil pagdating dun sa Senado, bawas yun. Okay? Bukod doon, aalamin na rin natin siguro, ito na rin na kaya gusto namin tumulong din sa ating Pangulo na talagang sinisiyasat niya ng mabuti ito. At gusto rin natin lahat malaman ito. Sino ba ang nakinabang dito sa pagpalit lahat nito? Sino ang nakinabang sa pagdagdag ng DPWH budget? Ang pagdagdag ng DPWH budget ay nanggaling sa pagbawas ng DepEd at yung pagtanggal ng trust fund. Okay? Napunta sa DPWH budget, sa madaling sabi, may nakinabang doon. Totoo ba yung sinasabi ni Senator Soto na napunta lahat yan sa Senado at sa liderato ng Senado? Gusto rin namin malaman. Kasi ang House ang sinisisi. Hindi ko malaman bakit. Alam mo, 20th Congress ako, wala ako sa 19th. So, nung tinitignan ko itong kontrobersyang ito, outsider ako. Hindi ko makita eh. Dahil andyan ang House version, pumunta sa Senado. Nagkalintik-lintikan doon, pagbalik dito, bakit yung House yung sinisisi? Okay? Gusto namin malaman yan. Kaya kami sa partido namin, hindi kami papayag mag-umpisa yung pagsusuri ng 26 budget hanggat hindi pa naliliwanagan lahat ng misteryo, mga himala na nandito sa 2025 budget. Yung mga kasama yung mga tinatanong mo. Sir, how will you make the senators who are involved accountable for this? How? How? May pwede bang ikaso sa kanila?
Or may pinag-uusapan na po ba yung partido nyo na pwedeng action? Ang partido namin, gusto lang namin maintindihan at maliwanagan sa anong nangyari. Hindi naman kami korte, hindi kami branch ng ombudsman, di ba? Ano lang kami, House of Representatives, representatives of our district, and our districts want to know what happened here. Yun lang naman. Now, I'm sure the Senate has its own processes on how they will discipline their own members if their members need to be disciplined. Beyond that, there are the normal judicial procedures that can be entered into whenever there is wrongdoing. Pero sa amin ngayon, ang amin lang gusto mangyari is maintindihan natin lahat. Paano nangyari lahat yan? Thank you, sir. Thank you. Thank you, Tina. Agatha Gregorio from ABS-CBN2 is now recognized. Hello po, sir. Regarding CONCON naman po, have you gotten the sentiment of other lawmakers regarding this po? Would senators, other congressmen be in support of this from what you know po? Ang unang feedback ko, malabo. Okay? To be honest with you, the initial reaction is always, hindi papayag yung Senado dyan. Okay? Then the next reaction is, baka mamaya sabihin nila, perpetuation of power na naman yan. Babaguhin yung mga term of office, gagawing unlimited, gano'n-gano'n. So, it's going to be a challenge, we know. But I think that there is enough goodwill, there is enough patriotism in our national leaders that they can rely on to move forward with a little faith. A little faith in the wisdom of our people in electing the delegates to the convention, faith in all of our citizenry in their ability to prevent abuse by being vocal and by being vigilant. So, andun kami sa, alam namin mahirap ito, pero wala namang madaling siguro na dapat habulin natin ngayon kasi ang mga suliranin natin medyo grabe. Kaya kung may mga mahirap na kailangan gawin, subukan pa rin natin. But in answer to you, it's not going to be easy, honestly. And in relation po to the issue with forthwith, nabanggit nyo nga po na better to have a period. Yung 7 days po na nabanggit nyo po, is that an example or yun po ba yung ideal na period na gusto nyo po for starting of the trial? That's just an example. Kasi when you go to specific proposals and periods like that, there are so many factors that you need to consider. You have to get a lawyer. How long will the lawyer take to prepare the brief to reply? Ganon. So, although, in our jurisprudence and in all of our laws today, there are periods required for specific judicial processes. I think we can go to those and be guided by those because those are based on experience and history. So, if we can go to those and look for some guidance on how we proceed in the future, I think it will be very helpful. But there are no absolutes now because we don't have specific proposals as of yet, no? Let's see first whether people are prepared to have a constitutional convention and are willing to trust one another in order to correct the things that we really need to correct. Thank you po. Thank you. Thank you, Agatha. We will now proceed with the questions from Rosalie Cas of UNTV. Good morning po, DS. Kanina po nabanggit niyo po na hindi kayo papayag maumpisahan yung pagsusuri sa 2026 budget hanggang hindi naliliwanagan dun sa mga issue sa 2025 budget. Ano pong ibig sabihin nito? Pinagpapaliwanag niyo po ba yung Senado dun po sa mga nabawas at nadagdag sa 2025 budget dahil nabanggit niyo rin po kanina hindi galing sa House yung pong mga amendments na malalaki dun po sa 2025 budget? Mahirap i-prejudge, no? So, bagamat alam natin na hindi galing sa Kongreso yan, hindi ko masasabing Senado ang gumawa niyan. Kasi malaki rin ang Senado, marami naman senador. So, titignan natin. Pero ang sa akin kasi, ang ating budget hearings dito ay nakatutok sa ating mga ahensya. 'Di ba? Ano man kasi ang desisyon na namin sa mga sa Kamara or sa Senado, ang mga budget na yan ay ina-administer ng ating mga ahensya.
ang haharap sa amin dito sa Kamara ay yung mga DBM, DPWH, sila yung tatanungin namin. Di ba? Kasi, siyempre, alam din nila yan. Okay? So, dalawang bagay yan. Sinabi ko, aalamin natin paano napalit, sinong pumalit. Di ba? Hindi kami pwede magpatawag ng mga senador, siyempre, dahil interparliamentary courtesy. Kuminsan parang wala ng courtesy. Pero may interparliamentary courtesy pa rin dapat. No? So, siyempre, we cannot summon them or they cannot summon us. Pero ang gagawin natin dyan siguro, tututukin natin sa sinong nakinabang. Kasi baka yan malalaman natin sa mga ahensya. Di ba? Ang ating Pangulo ay nag-umpisa na sa magandang umpisa dito eh. Bawat tinignan niya, sino yung mga kontraktista? Di ba? Tapos alam na nila kung saan nagpunta yung mga project. No? So, pagkatapos doon, siguro, aalamin natin, siyasatin pa natin na mas mabuti, tignan natin, sino ba talaga nakinabang dito? Di ba? Para malaman ng taong bayan kung sino ang talagang sisisihin nila dito. Kunin na rin po namin yung sentiments nyo kasi kahapon po nag-reveal ang Pangulo na nasa 15 contractors po ang nakinabang dun sa 20% ng total budget para sa flood control projects ng gobyerno. Kung kayo po ba yung tatanungin, kailangan po bang magkaroon ng independent body para imbestigahan yung mga sinasabing involved dito po sa mga flood control projects dahil meron din pong mga accusations against congressmen na sila mismo ay kontratista rin daw po ng mga government-funded infrastructure projects. Dahil may mga kongresistang maaring ituro, ako tingin ko mag-umpisa ang investigasyon dito sa Kongreso. Kasi kung nakalatag na naman, nakalantad na, kung sino yung talagang mga sinasabing mga maaring may kasalanan dyan, alam na namin lahat yan dito. 300 naman kami dito. Ang sinasabing kontratista, ilan? 10. Ang contractor na daw, ewan ko, 60, kung ano man sinasabi nila. Pero kung ikaw naman, congressman ka, contractor ka, nagka-investigasyon ng kontratista, siguro hindi ka nasasusubo doon. Diba? Kami naman, sa liderato ng Congress, hindi rin kami papayag. Teka muna, delikadesa na lang. Nababanggit ka dito, pwede ba, huwag ka na muna sumali dito sa entablado, diyan ka sa baba. Diba? So, ganun ang gagawin natin. Kasi we have to first, I think, allow our internal rules and our internal discipline to work. No? Kasi naman, halimbawa, nag-investigasyon kami dito, pwede naman kami mag-recommend sa ombudsman na mag-file ng kaso eh. Bakit? Just because kasama namin dito, hindi kami magre-recommend na mag-file ng kaso. Kung may kasalanan yan, talagang papailan namin ng kaso talaga yan. Di ba? So, instead of mga independent, kasi alam mo kami, naintindihan namin ang proseso. Alam namin ang budget process. Alam namin ang mga pangyayari. Alam namin ang numbers. Pinag-aaralan natin siyempre dito yan. Kung kukuha ka ng independent investigator, ano na naman ang qualifications ng independent investigator? Yan na naman, bagong usapan na naman yan. Nandyan na naman tayo sa proseso. Mas importante, di ba, gilitan natin yung may kasalanan. Huwag yung iisip na naman tayo ng proseso, paano na naman yan. Yan na naman ang nangyari dito sa impeachment eh. Puro proseso pinag-uusapan, hindi na pag-uusapan yung talagang kaso. Di ba? So dito, dahil alam naman natin, baka nagkaabusuhan dito sa mga DPWH na projects na to, lamangan at isahan dyan. Di hanapin natin kung sino yan at panagutin na natin. Huwag na marami pang diskusyon sa proseso. Meron naman dito sa Kongreso ang proseso kung paano hahanapin namin ang may kasalanan dyan. At kami, nagkakilalanan kami dito. Maniwala ka sa akin, marami nang nalalaman yung mga tao dito na hindi lang natin tinatanong. Hindi ba? So, umpisahan natin siguro sa ganun. Ngayon, kung hindi sila masaya sa ginawa namin dito sa Kongreso, feeling nila mas magaling sila para maghanap ng accountability dito, di sige. Pero wag nila kami pangunahan kasi siguro dapat magdisiplina muna kami na sarili namin. Katulad din sa Senado, kung halimbawa meron silang makitang kasalanan, sina Senator Soto at Senator Lacson, sa mga tinuturo nilang mga himala na nangyari din doon, di siguro umpisa nila muna sa kanilang internal na disciplinary measures. Hindi naman ibig sabihin na ginawa namin yan, ginawa ng Senado yan, hindi na pwedeng kasuhan yung mga yan. Siyempre, yung kaso, yun ang susunod. Last na lang po on my part, babalik lang po ako sa Constitutional Convention na pinupush nyo po. Lagi po kasing nababanggit yung timing, lalo na po
nasa kalagitnaan na po ng termino ni PBBM at wala naman pong problema dito sa chamber, sa House of Representatives dahil naipapasa lagi yun pong push for charter change pero hindi po nakakapasa sa Senado. Will you appeal for the President to certify this as urgent or para po mapabilis ang proseso? We're not there yet eh. Hindi pa namin nakakausap yung mga senador. Sa totoo na lang, may mga nakausap ako pumapayag naman. Sa totoo lang. Konti lang nga sila, pero we need 2/3 vote eh. And malayo pa doon. Pero in fairness to our senators, sa mga nakakausap ko, nakikinig naman, open naman sila. No? Siyempre, yung kanilang mga alinlangan, binabanggit nila sa akin, and they are legitimate fears and worries. So, ang trabaho natin, isubukan natin siguro maghanap ng paraan kung paano mapapahupa yung kanilang mga alinlangan tungkol dito sa CONCON. Sabi ko nga, magiging mahirap ito. Pero, mabuting mahirap. At least alam natin na mahirap kaya mas susubukan natin ng maayos. Di ba? Pero may oras pa. If you're worried about that time, I think there is time. Thank you po. Thank you. Salamat, Rose. Please go ahead. Marian Enriquez from TV5. Good morning, sir. Good morning. Sir, may statement daw po si Senator sa SP Cheese Escudero. May demolition job na ginagawa laban daw sa kanya at ang nasa likod daw po niyan, taga-kamara na gusto raw na matanggal si Cheese bago mag-file ng susunod na impeachment. Gate po ni Cheese, wala siyang kinalaman doon sa nasabing contractor at nakuha raw nito yung marami sa mga kontrata bago pa siya maging senador ulit. At sa mga kontrata daw na nakuha ng kontratista noong senador na si Cheese, wala rin daw kinalaman sa Escudero at paninita pa rin ni Escudero bakit yung 1% daw ng 550 billion worth of flood control project yung inuusisa at hindi yung 90% ng 550 billion. Bakit daw hindi yung mga contractor galing kamara ang ginagawa ng storya? Bakit daw siya? Hindi ko alam sino yung tinututok niya, no? Or sino tinuturo niya. At saka hindi ko alam anong demolition job ang sinasabi dahil kung binabanggit niya yung mga lumalabas sa Facebook na kontratistang nagko-contribute daw, major contributor sa kanyang kampanya. Ako personal, hindi ako naniniwala eh. Alam mo yon, kasi malay mo kung sino yun eh. Tinitingnan ko yung pangalan eh, hindi ko naman kilala. Alam mo yon. So, hindi natin alam. Pero wag na siyang masyadong kabahan siguro sa mga online. Ang tignan natin yung talagang yung totoo, no? Yung mga sinasabi, ni Senator Soto, yun ang paliwanag niya. Doon sa kanila. Huwag dito sa amin dahil kami tapos na kami eh. 'Di ba? Hanapin ngayon namin sino may kasalanan dito sa Congress. Basta ako kumbinsido ko walang nagbago dito sa yung mga rinireklamo ng ating pangulo na sinasabi niyang masamang nangyari sa budget. Walang nanggaling dito sa Congress doon. Yan ang 100% sure kasi nasa dokumento eh, nandun sa kanila eh. Ito yung dokumento na sinabmit ng Congress. Lahat ng sinasabi ng pangulo natin na wala sa lugar. Wala doon sa version ng Congress. Di ko nga alam, 6 na buwan na to, laging Congress ang sinisisi dyan sa mga problemang ganyan. Wala pa ako dito, kaya hindi ako nakakapagsalita, pero tinitignan ko, hindi ko maintindihan. Bakit Congress ng Congress ang tinuturo, lalo na yung Speaker. Nandito na ako eh. So may access na ako sa dokumento. Lalo akong naniniwala ngayon na walang kasalanan talaga yung ating Kamara dyan sa mga nangyaring pagbabago sa budget at pagtanggal ng PhilHealth Trust Fund, yung pagbawas ng DepEd at yung pagdagdag ng pagkalaki-laking pondo sa DPWH. Gusto ko na lang malaman ngayon, dahil makukuha namin yung inventaryo ng mga proyekto na yan, sino yung contractor dyan, saan napunta yan. Tama yung ni Presidente. May ghost project ba yan? Ay naririnig namin meron. May duplikasyon ba yan? Naririnig namin meron. Maraming sinasabi si Presidente doon sa kanyang press con kahapon, yung kanyang briefing sa ating mamamayan kahapon, na sa tingin ko nakakabukas mata talaga. No? And para sa amin dito, nagkakaroon kami tuloy ng lakas ng loob, no? Na talagang habulin yung mga mga katotohanan diyan. So, yung demolition job, siguro banggitin niya kung sino specifically para magkaayos-ayos na sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. Lahat kami tinatamaan. Kaibigan ko si Senator Chis eh. Kung pati ba ako, nadamay na naman dyan sa akusasyon na yan. Hindi, walang ganyanan. Wag natin lalahatin. Siguro banggitin niya na kung sino yun para at least magkasagutan na sila. Message niyo po kay SP Cheese. Yun na po yung message niyo kay SP Cheese bilang kaibigan. May ano?
Mensahe niyo po kay SP Cheese. Basahin. Ha? Message nyo. Yes, sir. Mensahe. Yes, sir. Kay? SP Cheese Escudero, your friend. Hindi na kailangan yun. Pambihira. Ako na naman baka mamaya magagalit sa akin. Hindi, sa akin lang talaga. Sinabi ko na, di ba? Kung meron siyang nalalaman, ituro niya na kung sino. Para hindi naman nalalahat. Sir, Yun ang message. kaugnay lang din po yan si Baguio Mayor Benjamin Magalong, no? Very vocal din po siya dito sa mga sinatawag nga pong kontratistang mga kongresista. And sinasabi po niya, even though yung ginagamit na ng mga mababatas, kahit yung mga asawa o anak nila bilang peking contractor, tapos may mga contractor ginagamit ng mga congressman daw bilang front. Meron din pa nga dyan, binibigyan daw ng royalty yung mga front contractor. Una-una, no, pag sinabi mong congressman, sapul yung Senate, sapul yung House, no? Pero kaya lang, ang tao, pag sinabi mong congressman, House ang tinitignan. Alalahanin natin na pag sinabing congressman, kasama yung Senado dyan. Di ba? Pero kay Mayor Magalong, alam nyo, si Mayor Magalong, matagal ko nang kilala yan. Nakasama ko yan nung ako nasa DILG at PNP siya, sa SAP at saka sa CIDG. Ano yan, maginoong tao yan, de prinsipyo at lahat. Ang narinig kong huling interview niya, sinabi niya na naghihintay lang siya, napatawag siya ng kung sinong gagawa ng inquiry dito para mabanggit niya lahat ng detalye na yan. Pero sa pagkakakilala ko kay Mayor Magalong, alam niya talaga yan. Alam niyo, hindi nagbabluff yan. Pag sinabi niyang may pangalan siya, may pangalan siya. Pag sinabi niyang may detalye siya, may detalye siya. So ako, inihintay ko rin. Ako, sabik ako para marinig kung anong sabihin ni Benji. Dahil, alam mo, isa yan sa mga dapat talagang pakinggan natin. At ako, siguradong papakinggan ko siya. Sir, ano pong asahan namin kayo po bilang as Deputy Speaker and matagal nyo na rin po kilala si Mayor Magalong and yung sinabi po nyo na hindi po nang babluff yan, inihintay nyo po kung sino yung mga papangalanan niya. Kayo po ba, will you be supporting ko ano po yung mga ilalabas niyang ebidensya and wala pong sasantuhin kumbaga ang liderato ng Kamara? Siyempre, si Mayor Magalong, kasi galing sa CIDG yan, pag magpipresenta ng ebidensya yan, ready for filing yan. Diba? Kasi sa CIDG, ang papel ng CIDG sa PNP, sila naghahanda ng mga kaso. Sila gumagawa ng case build-up. So ano kaya ang ginagawa ni Mayor Magalong ngayon? Ako, I'm just speculating, di man naman kami nag-uusap pa recently. Tingin ko may case build-up siya dito sa mga ganito. Kasi marami siyang binabanggit na porsyento, binabanggit niya na hinukay dyan, imbis na 6 meters, 1 meter lang. May detalye talaga. At pag binanggit niya yung detalye yun, sigurado ako, may ebidensya siya doon. So naniniwala ko kayo, sir, na meron nga pong mga nasa 60 plus daw ng mga kongs or yung mga sinasabi po niya, yung claims po niya na may mga kongresistang kontratista? Kong and senators, yes. Huwag natin kalimutan, lagi may senador pag sinabi mong Kong. Alright. Sir, let's go to about impeachment naman. Sorry sa CONCON. Sir, sinabi mo na you mentioned gawa muna ng joint resolution for CONCON, doon na lang magtalo yung Senado at Kamara kung paano yung proseso na gagawin. Pero sir, gaano po kayo ka-optimistic na, magkakaroon ng pondo para dito, lalo na sinasabi nga, and nagiging pag-con-con po kasi sinasabi nila kailangan paglaanan pa ng pondo when in fact, sinasabi na economic managers, napakalita lang po ng fiscal space natin, wala tayong budget, kumbaga, kung another budget for that. And paano rin po natin masasabi nga na makakapag-reach tayo rin, kumbaga, doon sa point nga po na yung Senado at Kamara maaring magkasundo when in fact, yung recently na lang po yung wage hike, hindi po nagkasundo sa kung 100 o 200 pesos. Paano po kaya, sir? Well, yung pagsusubok na makarating kami sa isang kasunduan, laway lang ang investment natin doon. Di ba? Laway siguro konting kape. Di ba? Ganun na lang muna. Ngayon, pag nagka-agree kami, nagkaroon ng batas, tapos nagkaroon talaga ng kongreso, siyempre ng CONCON, magkakaroon ng konting budget dyan. Pero halimbawa sa halalan, ako tingin ko, hindi na dapat
computerized election. Total, 1 per district ang mangyayari dyan. Pwede na siguro yung manual election pagkatiwalaan na natin ang ating mga teacher. No, na sila na lang mamahala sa election dyan. Total, siguro hindi yan katulad ng normal na eleksyon na daming pangalan. Ito isang pangalan lang eh. Di ba? So kayang-kaya ng mga teacher yan. At saka siguro wala namang gagastos ng 100,000,000 para maging con delegate kasi sakit ng ulo trabaho yan eh. Di ba? So patriotism ang magiging kapital nila dyan, hindi pera. So ako ay naniniwala na yung election ng mga delegado kung magkaroon man, hindi naman magiging masyadong magastos. Dahil nga ganon, ima-manual natin. Ngayon, yung pagka nandun na sila at mag-ooperate na yung CONCON, hindi naman tayo gagawa ng bagong building. Marami naman sigurong building na pwedeng pasukan ng mga 300 na tao or 400 na tao na magiging kasama dyan sa CONCON. Hindi naman 5 taon yan. Lalagyan natin ng limit yan. Halimbawa, 1 taon. No? Dapat tapos na yung trabaho nila. Diba? Kasi ang sa akin kasi, wala namang masyadong debate. Grammatical error nga yung papalitan natin, yung ayusin natin, yung mga ambiguous, mga double meaning, tatanggalin natin yun eh. Hindi naman, editing lang yan muna. Hindi naman masyadong maraming substantive changes. Ngayon, kung yung senador at congressman gusto nila maglagay ng economic provisions, kung ano man yan, tsaka na yun. Pero sa tingin ko, hindi magiging masyadong mahal yan dahil hindi nga permanente. Yung CONCON, 1 taon lang yan. Hindi katulad yan Senado, Congress, talaga handa ka sa mahabaang panahon na gagawin nila. Kaya tuloy-tuloy yung secretariat, walang patid na serbisyo yan, kahit na walang session. Ang CONCON, ibang usapan yan. So I don't think expense is going to be a major consideration when we have a CONCON. Thank you, sir. Sorry, pahabol na lang. Doon sa sinabi niyo po na naniniwala po kayo sa claims ni Mayor Magalong, do you have personal knowledge po ng mga kasamahan ninyong mga kongresista o mga kakilalang senador ng mga kontratista? Wala ako sa 19th Congress, dito ako sa 20th. I have personal knowledge about Benji Magalong. I know him to be a good man. I know him to be a very principled person, and I believe in his integrity. Okay? Yun lang. So, that's why anything he says, anything that comes out of his mouth is very credible to me. Do I have personal knowledge about the people here? Not really. Kasi wala nga ako dito during these times. Pero I would like to find out kung meron may mga kasalanan dito. Kaya nga, dito sa pagsuri natin sa ating budget, tututukan muna namin sa partido ko yung 2025 para malaman namin ano ba talaga nangyari dyan. Susundan namin, tutulungan namin yung itong pagsisiyasat ng ating Pangulo. Baka naman sa amin dito may malaman kami. Meron naman siyang website, di ba, na pwede ka magsumbong doon. Di siguro sa kwentuhan namin, kung meron may nalalaman dyan, encourage ko sila magsumbong doon sa website ni Pangulo. Di ba? Pero sa tingin ko, yung investigasyon ni Presidente talagang makakarating yan sa katotohanan palagay ko kung kami dito sa Kongreso, tulungan namin siya, mapapabilis ang pagdating sa katotohanan. Thank you po, Kong. Thank you. Yes. Salamat, Marian. Let us now hear from Yanes Capanti, representing GMA Online. Oh. Okay, thank you. We will now go to Milky Rugunan from DCRH. Good morning, DS Puno. Morning. Yes, the question now is the timing because it's already budget season. So, ano po ba ang timeline ng Congress para agad na masimulan ang pagtalakay sa joint resolution para talakayin ng CONCON? Ang proseso niya ngayon, na-refer yung aking speech kahapon sa privilege speech sa Rules Committee. From the Rules Committee, i-refer din nila yan to the corresponding committee, probably the Committee on Constitutional Amendments. Pagdating sa Constitutional Amendments, mag-uusap-usap kami. We will report to Chairman Rufus Rodriguez. Siguro mag-uusap kami ni Congressman Garbin para tignan namin kung paano namin marireconcile yung aming proposals. Kasi siyempre, ideally, isa lang ang ilalabas ng Committee on Constitutional Amendments. Lahat naman kami, pare-pareho yung isip namin. We want the same thing. So the only question is, how do we proceed to get what we want, no? Ako tingin ko, magkakasundo kami dyan. Kasi lagi naman sa House, madali lang magkasundo. As we continue to do this thing, siyempre, may consultations kami with mga relevant people in Congress. Alam natin na si Senator Robin Padilla nag-file din ng joint resolution asking for the same thing.
Kaya lang hindi ko alam, nung last nakausap ng mga ibang kaibigan ko si Senator Padilla, sabi niya, nag-iisa lang daw siya doon sa kanyang panukala. But ako, may nakausap ko informally na iba, na tingin ko open naman sa ideya. Depende kasi sa specifics niyan, no? Sa tingin ko dito dapat mag-umpisa yung pagkakaintindihan ng Senate at saka ng House. Wala kaming ilalagay dyan, wala kaming ilalabas na panukala na hindi namin sila kinukonsulta. At least some of them. No? Si Senator Soto, narinig nyo na he is in favor of constitutional amendments. So sa tingin ko, nagkakaroon din ng sentimento dyan sa Senado na baka talaga napapanahon na ito. Lalo na, hindi tayo pwedeng takbo ng takbo sa Supreme Court every time hindi tayo magkaintindihan eh. You know? Tapos ang pinag-aawayan natin, salitang isa. I mean, parang nakakalungkot na ganyan ng mga national issues natin. So anyway, gaano katagal? Susubukan natin na at least yung sa House portion, matapos natin in a very short time. Pero ayaw din namin na ginagawa namin to, pinapaspasan namin to, na hindi namin at the same time sinusuri ang mga siyempre, mga pakiramdam din ng ating mga senador at kanilang mga opinion. So, sama-sama yung mga trabaho na yan. Malaking trabaho yan kasi maraming diskusyon yan. But, totoo, we have to convince the senators that we are sincere in our effort to come up with a constitutional convention that will unite rather than disrupt. Okay? We want to unite the houses, not disrupt the houses. We want us to be together in this proposal. So, hanggat hindi pa sila more or less pumapayag, sa tingin ko, hindi muna namin ipipuwersa. Kasi joint resolution nga di ba? You admitted kanina, DS Puno, na this will might have a rough sailing in the Senate because of the current relationship now of both houses. Kung sakaling dumating na pag-uusapan na yung joint resolution, ano po yung mga pwedeng pag-asa to the Senate to reconsider it? Well, hindi ko ikikwento lahat kasi I'm in conversations with some of them already regarding this, no? Pero bottom line, we have to address their concerns. Kailangan number one, walang gulatan na hindi sila ma-hijack. Alam niyo, ang laging sinasabi ng tao, pag nag-umpisa ka na ng CONCON, kahit ano pwedeng pag-usapan ng CONCON. Actually, hindi totoo yan. I don't believe that to be true. Pero let's see, no? I mean, kailangan medyo creative tayo from a legislative standpoint so that we can come up with safeguards that will stand juridical test, no? Kasi kailangan kung ano man ang mga solusyon na gagawin natin para walang gulatan dyan, hindi pwedeng gibain ng mga kaso, ng mga Supreme Court decisions, ng mga whatever, no? Mga presumptions to the primacy of a CONCON because of the plebiscite. Dapat, i-navigate natin lahat yon para at least kung may sinabi kami sa kanilang, hindi natin dadalhin itong CONCON sa ganyan, makakapagtiwala sila na totoong sinasabi namin. Thank you. Salamat, Milky. Next is Big Sumintak from Net25. Days po na magandang hapon po. Umaga pa pala. Sir, just a follow-up lang doon sa layunin ninyo sa CONCON na aminado naman kayo, rough sailing siya, mahirap kasi since time immemorial nung planuhin ng pag-amyenda sa Constitution, hindi talaga nagtagumpay, di ba? Kasi ang sabi nyo nga, walang gulatan dahil once na inopen natin ang pag-amyenda sa Constitution, may kasabihan para tayong nag-open na can of worm na beyond our control. Especially, elected CONCON delegates ang tatalakay. So my question is, ano yung convincing move or word na may assure natin sa taong bayan na yun nga ang masusunod na hindi magda-divert yung mga CONCON delegates doon sa layunin sa pag-amyenda sa saligang batas? Thank you. Magandang tanong yan. Kasi kung titignan mo, mula nung 1987 hanggang ngayon, halos bawat Pangulo
nagpo-propose ng CONCON, CONAS, kung ano na yan. Kahit isa, wala pang pumasa. Kahit isa. So doon pa lang sa calling for a constitutional convention or calling for a constituent assembly, wala nang pumasa. 'Di ba? Doon pa lang patay na eh. So ang tingin ko, hindi tayo nakarating doon sa lugar na pwede natin sagutin yung mga tanong mo. Okay? Kasi yung mga tanong mo have to do with paano yung i-implementin yung CONCON. 'Di ba? Ilang delegado 'yan? Gaano kadalas magmi-meet 'yan? Gaano katagal 'yan magiging CONCON? 1 year, 2 years? Mga detalyeng ganun. Kasi katulad ng House of Representatives at Senado, 'di ba hindi lang membership, number, period of sessions ang nandyan, pati may House rules, 'di ba? Meron mga limitation ang House eh. 'Di ba? Hindi kami pwedeng gumawa ng batas na hindi babalik sa Senado for confirmation, 'di ba? Hindi pwedeng mag-approve ng Senado ng kahit anong gusto nila na hindi babalik sa House for confirmation. Mga ganun na proseso kasi never nakarating doon yung diskusyon sa CONCON. So ako tingin ko, pag nakalampas tayo dito sa call for a constitutional convention at nag-usap na yung mga senador at congressmen doon sa pamamaraan, sa detalye kung paano gagawin yung constitutional convention, baka magkasundo kami, baka pumayag na sila. Di ba? Hanggat hindi tayo makarating doon, hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung garantiya na matutuwa sila, na mapapanatag sila na pwede nang ganyan, di ba? Na hindi na tayo gugulatin dito, hindi na i-abolish yung Senado, ganyan. Kasi sa totoo lang, malami naman sa congressman, ayaw din ng parliament, ayaw ng unicameral. Marami talaga. So hindi lang yung mga senador, di ba? Tingin ko marami rin sa ating kababayan na ayaw din talaga ng parliamentary at ayaw ng unicameral. So ganun yun eh. Hindi naman lahat tayo kalaban natin ang Senado, gusto natin lahat. Hindi rin ganun yun eh. So pero hindi natin alam yan kasi hindi tayo nakarating doon sa batas na maglalahad kung paano matutuloy yung CONCON. Okay, another follow-up, sir. Alam naman natin na since time immemorial nga, tuwing tatangkain natin, laging may duda. So, dito ba sa pinaplanong joint resolution ng both houses in the election of the CONCON delegates, lalagyan nyo ba siya ng safeguard na, ang isipan kasi ng taong bayan, ang tatakbo kamag-anak din ni congressman yan, kamag-anak din ni senador eh. Lalagyan ba ng safeguard na with a certain degree of consanguinity, bawal tumakbo ito as CONCON delegates in order to protect yung sinasabing hinala ng taong bayan na interest din lang ng mga nakaupo dyan ang masusunod. Kung tayo makarating doon sa batas na nagsasabi ng mga ganyan, yung mga qualification ng mga delegado, kung ako personal, lalagyan ko ng ganyan. Di ba? Pero ako nga, ang problema natin never nakarating dyan. In the 40 years na pabalik-balik na proposal on CONCON, CONAS, PI, kung ano-ano, walang nangyayari, never nakarating doon. Sa kung ano magiging itsura, ano magiging pamamaraan, ano magiging proseso ng ating CONCON. Kailangan lumampas muna tayo dito sa mag-agree ang Congress at Senado na gumawa tayo ng CONCON. Pag nag-agree ng gano'n, hindi naman automatically magkaka-CONCON na. Kailangan after that, gagawin yung batas na magsasabi at magsasagot dito sa lahat ng mga tinatanong mo at siguro sa lahat ng mga tinatanong ng taong bayan din natin. Na paano magiging sigurado sila na ito hindi magiging walang yaan ito. Sir, one last from my end sa budget. Kasi sabi nyo na yung partido ninyo, hindi kayo, kumbaga, gagawin nyo ng paraan na hindi man muna matatalakay ang 2026 proposed national budget hanggat hindi naliliwanagan ng 2025 national budget. So, sir, other concern is, hindi kayo mag-cause ng delay doon sa pagpasa natin ng 2026 national budget. Sa bagay, sabi nga ni Presidente, handa naman siya for re-enacted budget. Pero our concern is, hindi kaya mag-cause ng delay yon regarding doon sa budget deliberation for the next year. Well, siyempre, ang iniisip namin na hindi naman 2 buwan. siguro sa ilan lang usapan, baka lilinaw na yan. Kasi more or less, alam na naman ng mga tao eh.
Alam natin, nandiyan na sa mga binabanggit ni Presidente, sa kanyang mga briefing, di ba? Nandiyan na kung magkano yun na idagdag. Nandiyan na kung saan probinsya nalagayan. Nandiyan na kung ilan na mga project na mga kontratista, etc., etc. Kukunin namin lahat sa mga impormasyon na yan, yun ang una naming iharap dito sa DBM, DPWH, sa unang mga usapan namin sa kanila. Siguro naman hindi tatagal masyado to. Wala naman kaming planong iantala yung 26 budget. Dahil siyempre gusto rin namin makita yan. No? Pero mahirap umpisahan yung bagong budget na hindi pa tapos yung lumang budget. Eh. For example, kasi ang GAA, pag napas yung GAA, batas na yan. So lahat ng mga na dyan, dapat i-release talaga. Di ba? Ang nangyari ngayon, malaki pa yung halaga na hindi nare-release. No? Hindi namin alam bakit. So, ang sa amin tanong is, penal na ba yan na hindi na i-release yan? Ano yung rason? Bakit inipit yan? Di ba? Meron bang kasalanan ang tao para nung inipit mo yan, dapat kasuhan natin ito. Mga ganon. At ito, mga specific amounts ito. Hindi naman ito mga hahantingin pa namin yung numero. Hindi alam na namin eh. Di ba? Ang kailangan na lang namin makita ngayon is yung mga nasa likod nitong mga datos na to. Diba? So, hindi naman ganun katagal yan. At wala kaming planong iantala yung 26. Gusto lang namin liwanagin yung misteryo ng 25. Salamat, Vic. Earl Tobias from IBC 13. Okay na po. DS Puno, good afternoon po. Sir, balik tayo sa impeachment. Yung proposal ninyo na magkaroon ng tsa-tsa para burahin yung supposedly vague na mga probisyon na pinagtalunan ay parang preventive measure, sir, na hindi na maulit. Pero ang kasalukuyang sitwasyon natin na DS ay kung saan manggagaling yung tanong ko, justifiable, makatwiran man lang ba na ang simpleng pagtatalo sa termino ng fourth tweed at ilang mga eksklusibo dapat nakapangyarihan ng Kamara o pamamaraan ng Kongreso pagdating sa legislatura na nakaiwalay dapat sa kanilang legislative powers. Yun po bang mga technical na probisyon na yun sa ilalim ng konstitusyon ay makatwiran, nakatumbas ng hindi pagbusisi sa merito ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte? Medyo complicated yung tanong mo kasi maraming premise. Pero dadaling ko lang dun sa paglabas ng mga ebidensya tungkol sa kung ano man ang kasalanan ng kahit ano, ng kahit sino. Yung mga ganyan naman, sa tingin ko dun sa Quadcom, marami nang nailabas dun eh. Alam na ng taong bayan kung ano yung karamihan ng mga paratang, di ba? Ang makikita mo lang kung may proseso tulad ng impeachment is yung mga bagay na protektado ng privacy laws, ng fund banking secrecy laws, ganyan-ganyan, pwedeng maisatabian. No? Pwede mong isampina from an impeachment court lahat ng mga ebidensya, dokumento, etc. na hindi mo nalalabas sa pangkaraniwang pamamaraan. Okay? So, dapat nakakasagabal ba yan dun sa paglabas ng katotohanan? Siyempre. Siyempre. Diba? Kaya gusto namin matuloy yung impeachment. Hindi dahil may inaaway kami. Dahil hindi naman sa ganun. Matapos lang ito. Kasi pag dumaan yan, di natapos ito, di wala nang problema. Ang problema ngayon, dahil napakalabo ng panahon, ang daming mga issue na umiikot-ikot, let's say matigil man itong impeachment na to at na-deny yung motion for reconsideration ng Kamara. Ang dami na nagsasabi. Doon pa lang sa Senado, sinasabi nila pag natapos yung 1-year period, magpapile ulit sila ng impeachment. Alam mo yun? So, hindi naman matatapos itong problemang ito. Kaya ako sa tingin ko para sa peace of mind ng lahat, tapusin na natin ito. Labas na natin lahat ng ebidensya kung meron man. Diba? Para malaman na natin yung katotohanan. Itong laban away-away dito, tungkol dito sa kung saan ba yan, yung fourth tweet, ano ibig sabihin, yung Congress, ang dami mga dispute na really are procedural na wala naman talagang masyadong saysay, di ba? Nawawala, tama ka, nawawala dito sa mga away-away sa proseso ang talagang pinakabase nitong lahat ng mangyayari ngayon na
kung meron bang nagkasala or hindi. Di ba? Yun lang naman yan eh. So sana matapos na yan at mapunta na tayo doon. Pero kung matigil man ito, kung ano man ang mangyari, ang dami na magsasabi. Next year, ulitin din nila yan eh. Yun ang malungkot kasi hindi matatapos yung issue pa ulit-ulit. Sir, last question from my end. Bilang yun na rin po yung naging sagot niya as part of the House leadership, susuporta po ba kayo sa refiling ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sakasakaling madina yung MR ng Kamara? Sabi ko nga, wala ako sa 19th Congress, andito ako sa 20th, pero pinanood ko yung mga Quadcom, no? Siguro pag dumating ang panahon, susuriin ko yung yung ebidensya na hindi ko pa nakikita. At kung sa tingin ko kailangan talagang ituloy yan, siyempre sasali ako doon. Pipirmahan ko talaga kung ano man impeachment resolution gagawin. Salamat, Earl. Gablalu from Philippine Daily Inquirer. Sir, good afternoon, sir. Afternoon. Yung dahilan po kung bakit gusto nyong i-amend yung Constitution is due to inconsistencies and ambiguities. But I just want to know, sir, if you are aware or kung totoo ba yung mga usap-usapan noon na nung ginagawa yung 1987 Constitution, the framers had the unicameral Congress in mind. And then, nag-shift to bicameral kaso hindi na address yung mga words, yung terminologies. Tama po ba yun, sir? Yes, that's correct. Tama yun. Sinabi ko nga kanina yun na kaya nga ang daming yung a vote of Congress, hindi sinabi kung Senator House. Majority of Congress, hindi sinasabi. All members of Congress, hindi sinasabi kung Yun naiwanan yun Kasi nagmamadali na sila sa dulo. So, all of the mga previous provisions of the Constitution that applied to a unicameral, hindi nila na-correct. Kaya ngayon, dapat i-correct natin. Kasi, for example, binanggit ko kapon, JBC, Judicial Bar Council. Isipin niyo ang daming membro niyan. Yung Congress, one member. So, ang senador at yung congressman, o yung representative, palit-palit every 6 months. Alam ko yan kasi Committee on Justice is with my with NUP Kaya yung aming representative, yung aming Justice Committee chairman, every 6 months lang member ng JBC. Samantalang lahat ng ibang membro, tuloy-tuloy every year. The whole year sila hanggang matapos yung kanilang term. So palagay ko hindi naman siguro balak ng mga gumawa ng konstitusyon na yung halal na congressman or senator maging kalahati lang ang kanilang termino sa isang appointed na abogado na rekomendado ng IBP. Di ba? Siguro naman hindi naman yata pantay yung labanan dyan. Sir, can we possibly bang specify natin na para maali yung fears ng mga tao na ito ang babaguhin namin, yung wordings, yung gagawin lang natin consistent yung Constitution, plus yung sinasabi ni Congressman Garbin na amendments article, ayun sa territorial, pwede bang sabihin natin na within that scope lang para matapos na yung mga constitutional amendments at hindi na ma-open for other matters like economics or yung term extension? Posible ba yun, sir? Kung tatanggapin ng Senado yun, gagawin namin yun. Yun nga yung sinasabi ko Conforme sa kung anong papaniwalaan nila wala naman kung planong gawin yun unicameral or parliamentary yung ating pamahalaan. Di ba? Yan lang talaga, yung unang ating layunin dyan is talaga, correct talaga yung mga grammatical errors para mabawasan yung Supreme Court cases ng pagkadami-dami na puro ganito yung pinag-uusapan. Di ba? So, yeah, yan ang plano. So, whether or not papayag sila, yan ang hindi pa natin nalalaman. So, kami naman, ngayon, nakikipag-usap na kami sa ilan mga senador. Sinasabi ko nga, kayo na yung gumawa ng implementing rules. Kung saan kayo masaya, basta tatanggapin na lang namin yung plano ninyo. Kung dun sa rule, yung after mag-agree kami na we will call for a constitutional convention, dadating ngayon yung batas na magdi-describe kung anong membro, paano yung paraan, etc., anong agenda, ganyan. Di sila lang gumawa. Kasi ang kailangan lang naman gawin yan, yung gagawin na batas na ganyan, kailangan hindi pwedeng baliktarin na naman sa Supreme Court. Na sabihin, hindi pwedeng mapuwersa yung CONCO na gawin yan dahil just because yung batas ganyan, kasi separate body na yan, ganon. Kailangan pag-aralan nyo na hindi pwedeng baliktarin yung batas na gagawin ng Senado at ng Kamara tungkol dito sa specifics ng CONCO. Thank you. Salamat, Gab.
We will now hear the questions from Dwight De Leon of Rappler. Magandang umaga po, Deputy Speaker. Kung solo effort niyo po ba yung panawagan ng Constitutional Convention? Ito po ba ay may backing ng Speaker or nag-usap po ba kayo ni Speaker Romualdez? Siyempre, bago ko ginawa ito, marami akong kinausap. Ideya ko lang ito, siyempre. Pero kinausap ko yung partido ko muna. Sinabi ko sa kanila, itong sasabihin ko. No? Binigyan ko sila ng ideya. Ano sabi ko, may objection ba kayo? I mean, mayroon bang problema dyan? Wala naman. Kinausap ko si Speaker. Sabi ko, itong plano ko, may objection ka ba? Sabi niya, hindi. Kung that's your, kung yan ang paniniwala mo, tuloy mo yan. Ganyan. Then, nakiusap din ako sa ilang senador. Tingin mo ba, napakatanga ko kung gagawa ako ng panukalang ganito? Wala na bang pag-asa to talaga? Kabubuhan lang ba itong gagawin ko? Hindi, sabi nila, tuloy mo. O di, tinuloy ko. O ngayon, sana hindi ako linuloko noon. Sinabi nilang hindi ako magbubukang tanga pagkatapos. Hindi ba? Oh. Pero may commitment po ba kayo natanggap from NUP or from Speaker Romualdez himself na, sige, pag final mo yan, yung resolution na yan, the House will be all out in supporting you? May ganun po bang commitment? Siguro sa NUP lang. Sa NUP. Kasi kami sa NUP, meron kaming usapan Pag party stand, lahat kami sasama. Kasi alam nyo naman, may history kami dito. Pag hindi sumama sa party stand, nasisibak no? So, ito party stand ng NUP ito. Pero hindi pa ng House, wala pang commitment si Speaker. Wala pa. Pero tingin ko okay na umpisa na yan kasi ibig sabihin, seryoso kami. Seryoso kami. Your call for a constitutional convention is inspired nga po by the deficiencies in the Constitution. Masasabi niyo po bang deficiency din yung provision ng Constitution on political dynasties? And are you willing to touch on that topic given na kayo rin po ay galing sa isang political family was led the first district of Antipolo for 2 decades now? Dynasty din kami. Of political family. So, ayun po. Hindi, sa akin personal opinion, no? Hindi ko alam if that should be even put in the Constitution. That's my personal opinion. Kasi nobody has ever explained to me what a dynasty means Kasi dynasty sa mga yun sa mga ibang mga types of government yun na hindi halal. Alam mo yon, yung anak ko, yung parang sa monarchy, yun, dynasty yun, di ba? Dito halal kaya hindi ko alam kung matatawag mong dynasty yan. Lamangan, siguro, sasabihin nila, pero hindi ko alam kung it applies, no? So, I don't know, I don't think at this point that's one of my biggest concerns. Kung meron silang opinion dyan, di pag-usapan nila sa CONCON sa akin, okay lang lahat yan, kasi hindi naman, demokrasya tayo Wala naman na napasok sa posisyon nila dahil dinesisyon lang ng tatay Di ba? Nangailangan ng boto lahat yan. So, para sa akin, kung kahit nasabihin mo, hindi, pero dahil kontrolado nila yung lugar, ganyan, et cetera, et cetera. Sige, so paano mo pipigilin yon? Yung ginawa mo, naglagay ka ng term limits, tapos nangyari, asawa, anak lang pumapalit sa kanya. Kaya nagkaroon ng isip na dynasty talaga. Kung hindi mo pinagbawal yun, hindi mo nilimit ng 3 terms yan. Di siya pa rin lang siya kahit na 20 taon. Dynasty ba yun? Sa Amerika, marami sa mga senador doon namamatay na sa trabaho sa tanda. Alam mo yun? Mga 80, may 90 pa, ganun. Hindi naman nila sinasabing dynasty. So, hindi ko alam. Hindi ko napag-aralan yung issue pa na yan. Pero sa tingin ko, hindi yan ang isa sa mahalaga. Yung mahalaga para sa akin is wag natin sayangin yung oras ng Supreme Court na nagde-define ng ibig sabihin ng forthwith. Di ba? Or yung one or once. Napakababaw naman ng mga ganyan na issue para dadalhin mo pa sa Korte Suprema na napaka-aral na tao. Hindi ba? So, yun lang. I mean, yung aming objectives here are modest, but I think meaningful. No, I think it will remove a lot of doubt. Yung binanggit dito na dahil unicameral, naging bicameral, ang dami na iwanan, ang daming natatamaan na mga batas dyan. Kasi on the vote requirement. And every time may boto, yung natalo dun sa botohan na yun, aakit na naman sa Supreme Court, i-question na naman yung voting method. Di ba? Pan-delay lang, ganon. Sayang ang panahon ng Supreme Court, ganon lang ginagawa.
Although to be fair, sir, sa US kasi stronger din yung political system nila. Kaya siguro iba yung usapin ng political dynasty doon. Although, sir, nabanggit nyo kanina na pwedeng pag-usapan nga sa CONCON yun. So on the table din ba yung possibility na mawala at all yung provision on political dynasties? That's putting the cart before the horse kasi wala pa tayong CONCON. Magka-CONCON muna tayo tapos pag-usapan natin yan, di ba? Useless to discuss these things. Wala naman pupuntan kasi wala pang CONCON. So pag may CONCON na, then we can talk about anong pag-uusapan doon. Pero right now, wala ka naniniwala matutuloy itong CONCON. No? Totoo na lang sa inyo lahat. Ilan ang naniniwala dyan matutuloy ito? Tingin nyo lahat sa akin, nag-aano lang ako eh. Medyo nalilito lang ako eh. Di ba? Ano na naman ang naisip nito? Hindi. Pero ako tingin ko, alam niyo sa buhay ko naman, marami naman sinasabi nilang sinubukan kong gawin yung imposible. Yung iba naman doon nagawa ko. Alam mo yun? And on another topic po sa flood control. Dun sa nilabas na listahan kahapon ng Pangulo, isa doon SunWest, another Highton. Yung SunWest, it's a company co-founded by Congressman Zaldico. Is the House also willing to include him in the investigation given na isa siya sa mga close allies ni Speaker Romualdez at least in the 19th Congress, and siya rin yung naging chairman ng House Budget Committee noong 19th Congress. Kaya yung mga strongest critics ng House sinasabi, nagdududa sila sa kakayanan ng House to conduct an investigation into anomalous flood control projects. Hindi ako close sa kanya. Pero ang sasabihin ko sa iyo, we will get to the truth of it. I mean, at least ang partido namin yan ang aming desisyon. Now, we want to see really what happened here. And para hindi na maulit. Yun lang naman yun eh. So, ibig sabihin ba nun, DS, yung mga kongresistang involved, will they be invited to the committee hearings? Will they be allowed to speak? Hindi ko alam. Again, cart before the horse. Hindi ko alam eh. Pero, tignan muna natin. Siyempre, ang aming hinaharap dito sa hearings, yung ahensya. Di ba? Bago kami maghahabulan ng isa't isa, tignan muna natin anong makukuha natin na impormasyon dyan sa kanila. Okay po. Sige po. Maraming salamat po. Thank you. Salamat, Dwight. Next is Haji Camino from Brigada News. Sir, magandang hapon po. Good afternoon. Sir, balikan ko lang po yung binanggit nyo kanina regarding sa travel ni VP Sara. You've mentioned that kayo po ay willing na maglabas ng inyong mga dokumento, travel documents, and you're willing to sign. And then tingin niyo wala namang congressman na matatakot na pumirma at maglabas ng kani-kanyang travel documents. So bilang paglilinaw, hinahamon din po ninyo si VP Sara na ilabas yung kanya. What if hindi po maglabas si VP Sara ng kanyang mga travel documents? So ano po yung dapat na gawin sa kanya or paano po ito makakaapekto sa kanya? Una-una, hindi ko binring up ito, tinanong nyo lang sa akin, di ba? Pangalawa, ngayon, parang ginagawa mong kaming dalawa nag-aaway. Kasi ikaw Vice President, alam mo yun, hindi man kami nag-aaway niyan. Natanong nyo sa akin, sinagot ko sa inyo di ba? Pero wala akong dinidemand sa kanya. Alam mo, she's our Vice President. We need to respect her decisions. Wala akong presumptions about the rightness or wrongness of what she's doing. But if travel is the issue, ang sinabi ko lang, there is official travel, there is personal travel. If the public wants us to give a summary of our travels, kami in Congress, I think we're willing to do it. Official travel and then also personal travel. Di ba? Palagay ko, ganun yun. And I think that by and large, lahat naman ng public official, we are aware of this difference eh. Public, yung official and personal travel. Di ba? Binoucher ba yan o hindi? Ganun lang naman yun eh. Di siyempre, I think most people are responsible in their decision making. I don't presume anybody is, going around the processes there. But if transparency is the issue, I think Congress is willing to, the House of Representatives is willing to be transparent about these things. Yes, Alam sir. niyo kung saan mo kukunin yung records of travel kay SecGen. Wala naman sa amin nakakalabas ng Pilipinas na hindi pipirma ni SecGen. So, yan, full disclosure yan. Wala kaming pwedeng itago. Di ba? Dahil hindi kami makakalabas eh. Ganon. So, kami, transparent kami dito. Opo. But sir, how will this affect her? Kasi kumbaga, tinanong po siya yung nagsabi na tanong ninyo dun sa mga nagtuturo ng kung sino-sino, yung mga members ng House of Representatives. Kasi kumbaga, sa kanya din po nang galing na itanong din po sa mga House members yung kanilang pag-travel. So, kung halimbawa po,
paano makaka-affect sa kanya yun kung sakali na lumabas na sabi nga, hindi masyadong lumalabas or nagda-travel yung mga congressmen po? Hindi ko alam paano kasagutin kasi parang tinatanong mo sa akin anong isip ni Vice President Sara eh. No? Kung naghahanap ka ng salita sa akin para pag-awayin mo kaming dalawa, wag muna kasi wala naman ko inaaway dito, di ba? Nandito ako para pag-usapan yung ating konkon. Hindi ba? Yes po. Hindi, okay. Okay. Okay lang po. Pero I'm not here to create fights with anybody. Kaya nga kailangan kaibiganin ko lahat para pumayag ng konkon eh. Di ba? Okay, sir. Pero yung issue po ng travel, sir, dapat po ba siyang busisiin sa budget hearings ng OVP for 2026? Yun na lang po. Specifically for her travel? Included dun sa mga ano po? Lahat naman ng budget hearings, kasama lahat ng entries doon. Hindi mo naman kailangan i-single out yung travel siguro. Kasi travel sa total budget, maliit lang yun. Opo. Okay. Last na lang po, sir, baka may mensahe po kayo sa mga bumabati o nagsasabi ng masasakit na salita against the House leadership, especially coming from the Senate. Pangalawang mensahe nang hinihingi sa akin, yung kinakabahan ako pag humihingi kayo ng mensahe. Para kayo naghahanap ng sasabihin ko para ibabato nyo, para magkaroon ng bagong di ba? Medyo pas muna ako dyan. Ang message ko sa lahat, sana tulungan nyo kami sa konkon. Di ba? Sa lahat ng senador, kay BP Sara, maganda ang layunin nitong konkon na to, sana tulungan mo kami dito. Ganun na lang. Thank you, sir. Thank you so much po. Thank you. Salamat, Haji. Red Mendoza from Manila Times. Please, Hi, go Kong. ahead. Hi, DS. Good afternoon po. Kong, sabi niyo you want to talk with the Vice President on the Concon matter, pero sinabi niya last year sinabi yun, ha? Hindi, sinabi niya po kasi last year na wag daw muna mag-focus sa charter change. Mag-focus daw muna sa issue ng bayan, pagkain. Kasi last year kasi, ito yung quote niya, sinabi niya na yung nangyari sa People's Initiative last year, yung issue ng pirmahan, kapalit ng pera, I mean, that was one of the big issues nung last year's push for charter change. Sabi niya, lutasin muna daw ang kahirapan, mataas na presyo ng pagkain, kawalan ng trabaho, pahanap buhay, seguridad. How can you convince the Vice President na, of course, she's very against charter change kung initiated ito sa House, especially kung ang push nito is possibly to expand the terms of lawmakers? Or kung ano mang, kasi nung 19th Congress, questionable na yung move to push the charter change eh. What more pa dito sa 20th Congress, Kong? Wala naman yung Vice President sa kailangan gawin na House resolution I mean, joint resolution. So I will be approaching the senators, and the congressmen, syempre, to get this joint resolution passed. So, yun muna, kasi sila naman ang involved dyan. Pero the Vice President has lots of supporters. And her message saying na wag niyong papayagan ng charter change meaning a lot to her supporters. Parang close ka na sa kanya, kaya tulungan mo na lang ako sa kanya. Hindi naman po, Kong. Thanks for the compliment, Kong. You're making it easy. Pero, yun nga, Kong, kasi, again, the Duterte supporters are very much against any move to charter change kasi nga, it might perpetuate, yun nga, they're scared of perpetuating anyone from the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Kasi, ayoko rin nagpe-perpetuate ng tao actually, sa totoo lang. Kaya pag may konkon tayo, sana hindi malagay yun. Sana hindi masama. That's clear. Kung last lang on my part, kasi may bagong survey ang Okta Research saying na medyo na unchanged yung self-rated poverty o yung kahirapan from 42% in April to 45% in July. Food poverty medyo tumaas from 35% in April to 43%. Ang sinasabi nila na medyo naghihirap sila. Pero yung self-rated hunger o yung sinasabing gutom sila, it's still
stable, pero Mindanao had self-rated hunger dropping by 19 percentage points. Ibig sabihin, bumaba yung mga nagsabi sa Mindanao na sila ay gutom, self-rated hunger. So, comment lang po Kong, kasi of course, isa sa mga priorities ng House of Representatives is to resolve the crisis in food, hunger. Okay, this is a worldwide problem. Diba? Hunger is a worldwide problem. May mga problema in terms of how we will continue to produce enough food for humanity. Okay? So the Philippines is not an exception. We are a little more fortunate than the others because we have good natural resources. We have a strong agricultural tradition in our country, no? And people actually have a high level of working together. So it's a real problem. It will be always a problem. But dito sa atin ngayon, the efforts are being focused through the Department of Agriculture, which is being tasked with increasing production in places that production has dipped already. Alam niyo, yung rice production natin has been constantly dipping over the years. The number of farmers in the country has been constantly reducing. And all of this kasi, you know, modernization has brought about opportunities for people that belong in the rural areas, and they are able to get better income, better opportunity, and a better future, actually, through education and through many things else. Kaya lang, it's good that right now, the administration is refocusing on the need to constantly assure the people of a food supply. And then nakikita nyo naman, maraming bangga-banggaan dyan sa mga policy on whether you tax rice or you don't tax rice. You import rice or you don't import rice. We are the biggest rice importer in the world. Kaya, kasi tayo lahat, puro kumakain ng kanin eh. So that's why it has become the focal point of this battle against hunger. Pero it should not stop there kasi there are other things that we need to do and focus on in order to solve not just the hunger problem but the nutrition issues that our country faces. Kasi may kinalaman din yan sa future ng ating kabataan, whether they're going to have a brighter future because they better nutrition or not. So alam ko that there are efforts in the Department of Education headed towards this and the Department of Agriculture. Kami dito sa Kamara, all we can do is applaud and cheer the good moves and try to go against the bad moves. So ang gagawin namin dyan is, siyempre, we are going to question the Department of Agriculture on what their plans are to reply and answer to this. We will look also into the Department of Health and see what kind of nutrition measures they want to put into place to make our next generation a healthier one. So that's one of the biggest challenges now. If you're a legislator, it's challenging, it's interesting, and it's actually inspiring. Kasi you know, you start talking about the future, you talk about the welfare of everybody instead of the definition of forthwith. That's it. Thank you, Kong. Salamat, Red. We will accommodate two reporters for their questions. Gab Lalo from Philippine Daily Inquirer and Kenneth Basilio of Business World. Gab, please proceed. Sir, sorry, nakalimutan ko lang yung tanong. Kasi noong 2023, nung nagsisimulang pag-usapan yung charter change dito sa House, si former Chief Justice Renato Puno suggested hybrid CONCON, wherein yung may elected members and then appointed para raw hindi makapasok yung mga members ng dynasty lang. Agree kayo sa ganong proposal, sir? Ayan, natumbok mo. Kasi when we go to the mannerism of CONCON, magandang tanong ni Chief Justice hybrid, elected, and appointed. Kung pwede ka mag-hybrid, elected, and appointed, baka pwede ka rin mag-CONCON na bicameral. Di kaya? Pag nagkaroon ka ng CONCON na bicameral, baka hindi na umangal yung mga senador. Di ba? So, yan ang ibig ko sabihin na pagdating natin sa modality of the CONCON, and we're already talking, now that you have opened the door to a potential hybrid CONCON, I don't think there is a hard and fast definition of CONCON. Di ba? Pag sinabi mong CONCON, alam mo na ba kung ano nandun? Hindi. It has to be defined by law. So if you can define CONCON to be hybrid of appointive and elective, halimbawa, di gawin mo ng bicameral din, why don't you appoint all the senators as ex officio upper chamber members of the CONCON? Kung di natapos na yung kanilang mga alinlangan, di ba? Okay ka talaga, napilitan mong ibulat-lat ko ngayon yung isang sikreto pa namin na sana tsaka na lang pag-usapan. Pero, you know, tama yun.
The precise form of CONCON, I think, is still subject to thought and deliberation. Salamat, Gab. Kenneth, please proceed. Oh, good afternoon. Previous charter change efforts have repeatedly faltered in previous Congresses. What will you do differently this time to help push your proposal forward? Go into earlier widespread consultation with the people that have problems with CONCON and try to find solutions to their apprehensions. Yun. Thank you, Gab. And before we thank you, Kenneth. But before we officially end our press conference, may we request Deputy Speaker Puno to give his closing statement. Yeah, well, maraming salamat sa inyo for this morning. It's been a very interesting exchange with all of you. It's going to be a long year. So nakikita ko, we are going to be facing so many disputes, so many problems, so many controversies in the coming year. We have to be, I think, we have to continue to be steadfast in what we want to do. We need to escape all of these controversies. We need to set aside all of our differences. We have to find a way to work together as a country, as different parties under our democracy. Hindi tayo magsasucceed if tuloy-tuloy itong ganito na atmosphere na nobody trusts anybody and everybody attacks everybody else. Sana matapos na yan. Kami naman dito sa 20th Congress, sisikapin namin na mabago namin ang mga bagay-bagay na yan. Matapos na itong mga bangayan, matapos na itong mga tirahan ng mga isa't isa, sana mawala na yung division dito sa ating mga dalawang sangay ng ating legislatura. Tulungan natin ang ating Pangulo ngayon sa kanyang ginagawang programa at alamin natin lahat ng problema dito sa mga flood control issues, yung mga pagsasamantala sa salapin ng bayan, dapat tigilin na yan at pinapangako namin sa ating Pangulo na tutulungan namin siya dyan sa ginagawa niyang yan. Napakahalaga niyang inumpisahan niya, sana makatulong kami sa kanya. So, maraming salamat sa inyo. Pagtulungan natin ito, alam niyo, media is very important in keeping everybody honest. Kaya, sana tuloy niyo yung ginagawa ninyo. Malaking bagay kayo sa pagdepensa sa ating demokrasya. Thank you very much.